ng legendary series na ito? My first reaction, syempre nagulat ako and growing up, I saw Encantadia and I love playing video games. And when I stepped into my costume the first time, stepped on set, I felt like I was in a video game and I was all in right there from that moment. I made sure I will commit to the very best of my capabilities. So physical form, acting, fight scenes, I prepared everything to the dot because I know Encantadix deserve more from me because this is a global brand for the Filipino culture and for that I'm very proud. Thank you. Thank you, Luis. John? Same question. Any reaction nung nalaman mong magiging part ka ng legendary series na ito? Ayun, unang-una, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga Encantadix at sa mga friends po namin from the press at sa mga boss po namin na nandito po ngayon. First reaction, syempre, gaya ng mga sinabi ng mga kasama ko dito, sino pa naman ang hindi matutuwa at magiging thankful and grateful na papasama sa napakagandang programa na ito. Kaya ako po ay totoong natutuwa dahil binigyan po ako muli ng GMA Network ng isang napakagandang pagkakataon para makasama po dito sa programa ito. And gusto ko pong batiin lahat ng Sangres. Congratulations sa inyong lahat. Nakakatuwa kung proud sila. Sino ba ako para hindi maging proud dito sa programa ito. Congratulations sa mga, syempre, sa mga crew, sa mga staff na nagpagod, sa mga directors namin. Maraming salamat sa inyo, sa creatives. Thank you very much. Pasensya na kayo, nakiki-emotional ako. Biro lang po. Ayun, salamat po ng maraming sa lahat. May enjoy niyo po itong programa ito. Thank you, John. Next questions are for Gab and Kiel Gueco and Vince Maristella. Gab and Kiel, saan kayo pinaka nag-e-enjoy at pinaka nahihirapan sa pagganap sa isang fantaserye? Thank you po. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon. Salamat sa pagbigay ng oras sa amin. Pinaka nag-enjoy. Actually, every time we go to taping, we really enjoy. Kasi lagi namin pinapasaya yung mga bagay-bagay kahit na pagod na kami, ubos na yung energy namin. From the prod, directors, to our co-artists. Talagang masaya kami lagi. And I just wanna thank Sir Gabby Eigenman lang kasi on and off the set po talagang nagpapatawa siya kahit napagod na rin siya, kahit ubos na yung energy niya. And sa simpleng bagay na yun, nakaka-uplift siya ng mood. Parang eventually lahat na rin kami na nagiging masaya, natatawa. So, moments like that, talagang ine-enjoy namin. Yung nakaka-challenge naman, or yung mahirap, siguro yung first taping days namin, yung wika ng Encantadia, yung Enchan words, dun talaga kami pinaka-nahirapan ni Gab. Kasi hindi siya bago siya sa amin. And dito sa mundo ng Encantadia, bawal mong gamitin yung Gen Z words eh. So, dun po kami sanay. So, one time, may scene kami. Nag-cut si Derek kasi napasabi ako ng, ay, sorry. So, we had to retake the scene from the top. Sabi kasi ni Derek, mas magandang pulido. So, yun yung pinaka naging challenge for us. But then, eventually, we got the hang of it. So, naging okay na. Yes, hello po. Una, gusto ko lang din ibigay yung praise and glory kay Lord kasi wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa Kanya. So thank God talaga napabilang ako sa isang napakalaking programa ng GMA. Dagdag ko lang, yes, dun sa nahirapan yung sa wika kasi mahirap umadlib eh. Di ba kami dito yung loko-loko, mga nagpapatawa, pero pag adlib ako parang iisipin ko, pwede ba yun? Bawal ba to? So, sa masaya naman sa na-enjoy namin, pagka magkaka-eksena kaming lahat. Kasi, dun ko na-feel na parang yung genuine connection, kahit mahirap o mabigat yung scene, hindi pa rin mahirap gawin. Nagagawa pa rin namin ng tama at maganda dahil magkakasama kami. So, naguhugutan kami ng lakas,
sa isa't isa. So, yun ang pinaka-enjoy ko dito. Bisala Ashma. Thank you. Vince? Hello po. Unang-una po gusto ko po magpasalamat na naging parte po ako sa proyektong ito. Sobrang blessed po para sa akin na makasama po yung mga artista na may experience na sobrang dami ko pong natutunan. For me, sobrang ganda lang din po ng bond namin sa isa't isa. At para sa akin siguro po na-stretch po talaga ako sa pagdating sa drama. Yun po talaga yung masasabi ko. Grabe po yung growth ko at sobrang proud din po talaga ako sa sarili ko at napakita ko dito sa proyektong ito. Yun po. Thank you, Vince. Next questions are for Miss Madeline Reynes and Mr. Boboy Garovillo. Ito po yung question. Ano po ang papel ng mga karakter ninyo sa buhay ni Tera? Ang pwede nyong ma-share sa mga kapuso natin ngayong hapon. Tumayo talaga. Parang kailangan kami tumayo eh. Anyway, ang papel namin ay ako yung lolo ni Tera. Si Mona naman ang nanay ni Tera. Ang panggap na nanay. No? Kasi adopted, di ba? Yes, opo. Kami ang tagapangalaga naman ni Tera sa lupa. Habang na-exciting din ang po yung sabihin niyo. Pero habang nasa lupa, si Tera ang nag-aalaga sa kanya. At lahat ng matututunan niya sa lupa na kabakitan, lahat ng pag-uugali, dadalhin niya kahit saan siya. Kasi yun ang aming papel talaga. Kasi yung lahat ng kabaitan at kasamaan sa mundo, nanggagaling sa lupa muna, kahit na ilaban mo sa ibang Encantadia, pareho pa rin yung pinaglalaban mo. So yun ang asang naipasa namin kay Tera. Yun, exciting yung trabaho namin doon. Gusto ko sana maging sangre, pero sabi ni B, hindi rin pwede. Yun ang nirereklamo yung sa akin kanina pa. Sabi niya, gusto ko mag-costume ng gano'n. Anyway, dagdag ko lang, no? Encantadix, maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo ba na nanonood kami ngayon? Bakit ang gagaling ng mga batang to? Ha? Bakit ang gagaling nila? Totoo! Nakakamanghang panoorin. Ang gagaling ninyo. Ang husay ng mga batang ito. Congratulations, Team Sangre. Congratulations po sa lahat, sa hard work ninyo. Hindi lang sa mga tao on, pero off-cam din. Salamat po at ang ganda-ganda ng palabas natin. Thank you po, Ms. Madeline and Mr. Boboy. Next question is for Mr. Gabby Eigenman. So Gabby, ito po yung tanong natin. Ano yung mga remarkable na fight scenes na hindi nyo makakalimutan nung ginawa po ninyo ito? Parang nakalimutan ko. Actually, pinaka-memorable is yung away namin off-cam. Lahat kami dito nag-aaway. No, we love each other. Hindi ko siya pwedeng banggitin, pero ang pinaka-memorable sa akin, marami. Pero meron isa talaga na hindi ko makakalimutan. You know, while you're working, lalo na pag gagawa ka ng fight scenes, accidents happen. Accidents happen. At ito, sure to, aksidente talaga to. Walang personalan. Pero napunta ako sa ER. Abangan nyo na lang yung kung sino yung kalaban ko doon. Pero, like, you're asking me kung memorable yun. Yes. Memorable yun. Buti nga naalala ko pa eh. Pakita ko sa inyo yung sugat. Mamaya. Direct zoom in. Hindi, pero sa totoo lang, mas memorable ang fight scenes, not just for me, but for sa mga sangre, watching them, memorable talaga. Pag napapanood ko sila. Very memorable. Thank you, Sir. Get well soon po. Next question. Wala akong sakit. Okay ako. Next question is for Ms. Bianca Umali. Ms. Bianca, what message do you hope this version of Sangre conveys to its audience, especially to longtime fans of Encantadia? Sa palagay ko po ang mensahe na gusto kong maiparating ng Encantadia Chronicles Sangre sa Encantadix at sa lahat pa po ng ibang mga manonood ngayon is that Encantadia is a representation of whatever we want to be. Encantadia is a world open to anyone who is dreaming, who is going through something, or simply just existing. Sa Encantadia, merong 4 na elemento na iba't iba
ang personalities that anyone can resonate with whoever. At sa Encantadia, it is not defined by any gender. You can be anyone and anything you want to be. Sa Encantadia, nasa ibang mundo ka. Sa kabila ng lungkot na pinagdadaanan natin lahat dito sa mundo natin, maaari kang pumunta sa Encantadia at doon magsasaya ka at makakasama mo ang iba't ibang mga kusneya, iba't ibang mga nilalang at iba-ibang mga warka. Encantadia is for everyone. Ang Encantadia po ay nasa puso nating lahat. At ito po ay para sa atin at ginawa namin para sa inyo. Avi Salas.